So ayan na mga kabayan, no? Yayaman na mga kabayan natin, withdraw na lang. Withdraw na lang sa isla. Withdraw ba? Nagpakape nga daw kami. Wala naman kasi naiwan dito. And welcome back sa ating video mga kabayan. Patagal ka na dito. Welcome sa panibagong vlog natin, no, mga kabayan. So gala na naman kami dito sa labas. Kasi nga matagal pang balik namin sa trabaho, of course. So ikot-ikot ko kayo dito sa isla mga kabayan. Kasi para makita nyo kung ano yung kalagayan dito sa isla. Kaya para malaman nyo din kung bakit seasonal job lang yung mga kabayan natin na under by agency, no? Para malaman nyo din ano yung dahilan. So ayan. So ayun na mga kabayan, makita nyo dito sa sa isla. Wala masyadong tao, wala masyadong turista. Naka-close na yung ibang resto bar. So ilan-ilan na rin yung bukas. Ayan yung bukas. So, yung bukas dito is konting-konti lang talaga. Kahit mga store dito mga kabayan is konti na lang yung bukas kasi wala nang turista. Kaya ganun yung nangyayari kay yung iba pag job, seasonal job lang yung trabaho. So balik to sa grid na. If under kayo ng agency, tapos mapunta kayo sa mga isla mga kabayan, maswerte lang kayo kung i-absorb kayo ng ibang company dito. Kaya yung sasabi ko nga, pag under kayo ng agency tapos na yung summer season sa mga island, dadalhin kayo sa dadalhin kayo dun sa city. So maswerte kayo kung i-absorb kayo ng company ng pinapasukan nyo, kasi kami sa amin yung ina-absorb na lang kabayan. Kaya nag-stay kami kasi mayroon silang hotel na bukas. So sa ibang mga hotel kasi sarado talaga siya. Sobrang tahimik dito yung isla. Pag nasa seaside o isla ka talaga. And of course kasi nga naglalagay sila ng mga Christmas light kasi nga Pasko, malapit na yung Pasko at saka New Year. So nagdi-designin sila ng mga pailaw-ilaw dito. Kasi ramdam mo ang Pasko dito mga kabayan pag December na talaga. Hindi kagaya sa Pilipinas na ramdam mo yung Pasko pag tungtong ng September, pag beer months na, no? Pero dito hindi, ramdam mo yung Pasko pag December na kasi meron silang mga event. Kaya nga pag nandito na kayo sa isla mga kabayan, sipagan nyo, no? Bigyan nyo yung best nyo para ma-absorb kayo ng ibang company dito. Kasi yun lang naman yung yun yung purpose natin. Mapunta tayo sa Europe magtrabaho, pero yung iba mga kabayan pagdating ng winter season, gusto nilang umalis na sa isla kasi nga alam yung trabaho sa isla pagod. Basta summer season talaga grabe yung guest. Subok na namin yan, umabot kami ng guest ng 1,000, no? Bugbugan talaga pag summer season. Kaya ang iba ay na bumalik ng isla, gusto pong mag-experience ng city. Pagdating na ng city mga kabayan ay sobrang gastos, mababa din yung sahod, nakadepende sa posisyon, pero mostly mababa talaga ang sahod. Kaya pag inupiran kayo ng company dito sa mga island o sa mga isla, magstay na kayo mga kabayan. Pwede naman kayo dumalaw sa city kung gustuhin nyo mga kabayan. Kaya sa amin pupunta kami ng city, dumadalaw kami ng city, at least diba hindi siya magastos masyado na dito kayo sa island. Kape lang, makala naman ang kape. Hindi naman ang kasayahan natin. So kaunti lang kayo mga Pilipino dito, ilang naman yung mga Pilipino. Ayun sa mga papunta dito ng mga kabayan,
magtiis-tiis lang sa ano, sa island. No? Magtiis-tiis lang sa island na pinapuntahan ninyo. Kung absorb kayo, tanggapin niyo na mga kabayan. Kasi mahirap din naman maghanap ng trabaho sa city kung winter season. Nakadepende lang talaga sa agency kung meron kayong meron silang maibigay, i-provide ka agad na trabaho. Kung wala, so mahihirapan din kayo. Kasi nga sabi nga sa mga kita nyo sa mga page, no, dahil nakapost na mga walang trabaho pag winter season. Kasi normally naman talaga yung dito mga kabayan, normal na lang siya kasi nga nag-renew kayo ng panibagong working permit tsaka ID. So matagal siyang dumating, sobrang dami nagpa-process ng ID at saka working permit. So tatambay talaga kayo, nakadepende lang din yun sa company. Kung merong company na tumatanggap ka agad na for example under process pa yung working permit tsaka ID nyo, is pwede na kayo mag-start ng trabaho. So nakadepende yun sa company or na factory na pinapasokan yung mga kabayan. Kaya ang daming walang trabaho sa Zagreb kasi yun nga maraming nagre-renew ng ID. Hindi lang naman Philippines ang Pilipino ang nila, meron yung mga Nepal, merong India, no? Saka yung ibang hindi Croatian, mga taga hindi dito like Bosnian, Serbian. Kaya ayun, kaya matagal yung nila. Nagsara na yung Imlinar, no? So may kabahay din natin dyan sa Imlinar ba? Yung nagsara na ata kasi nga tahimik na talaga to sa isla. Konti na lang yung tao talaga. Yung mga nakatira na talaga dito ang naiiwan. Tsaka kami pero yung the rest wala na. Yung lalo pag yung mga ibang taga-Bosnian kasi umuwi din sa kanila. Konti na yung tao. Ayan, kita nyo naman sa video, sobrang tahimik, wala na masyadong mga tao. Ayan. So pupunta kami dun sa may maganda yung view sa may seaside. Nakalakad kami kasi nga baka pagod din sa bahay. Tara, let's go. So ayan, dito kami nag-iikot-ikot mga kabayan. Naglalakad-lakad kami dito kasi ito lang yung magandang magandang spot. So galit na naman yung dagat. Mga dito to sunset or sunrise. Maganda dito. Yung dagat no mga kabayan. Nasa gitna nga talaga kami ng isla. Yung iba naman mga nasa seaside, gaya ng Reheka, Pula. Tsaka ito yung nakasinyelas lang ako kahit malamig. Hindi kasi ako sanay magsapatos ba, sobrang init sa paa pag maglalakad-lakad. Gusto ko pa rin magchinelas. So sobrang lamig. Nakaganito kayo. Hindi mo magbo-bonnet kayo kung may bonnet kayo. Kung wala naman, ganito lang. Yung hood ng jacket ninyo. Kasi hindi na masyadong malamig dito eh. Mas malamig po nasa city kayo. Pag dito, hindi na masyado. May scooter siya. Sama yung aso ng mga kabahay.